Kapag normal yung isang amplifier, dapat hindi yan ilaw ganyan. Diba? Umilaw, diba? Okay? Indikasyon na merong umiinit na channel dyan or mataas na bias. Oo, may ilaw, oh. Dapat pinong-pino yan. Ngayon, ang alamin natin kung anong channel. Nakatapos ko lang gumawa ng ito, Broadway na BX30. Ngayon, marami pa tayong malalaking gagawin sana. Kaso ito, kuha muna natin to. Singit muna tayo sa may maliliit. Okay, para hindi naman mapersa yung katawan natin sa kakabuhat. Trident na CE5. Okay, Trident na CE5 galing ng takip nito. Okay, galing ng kay Sir Efren Oliver, Nia Road, taga Cabuyao, Laguna. Ayan, taga Cabuyao, Laguna pa ito. Okay, shout out, and then maraming salamat kay Bossing na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit nila all the way from Laguna. Pinaka-issue ay umiinit. Okay, umiinit na naman. Tignan natin kung anong pinaka-issue na lagay. Wala. Pero eto, pinlag natin sa may bulb. Ayan, naka-plug sa may bulb yan. Ngayon, tingnan nyo kung ano mangyari. Kapag normal yung isang amplifier, dapat hindi yan ilaw ganyan. Diba? Umilaw, diba? Okay? Indikasyon na merong umiinit na channel dyan or mataas na bias. And then, siguro medyo may kalumaan na rin to dahil puro na rin alikabok ko. Okay? Kaya oo, may ilaw, oh. Dapat pinong-pino yan. Ngayon, ang alamin natin kung anong channel. Pero dito kita ko na, parang dito maligam-gam dito, pero susukatan ko ng bias. Okay, dito umiinit. Ngayon, saan ba yung thermal scanner ko? Nagamit pa ba ako ng thermal scanner? Hindi na siguro. Pakita ko na lang sa inyo biasing na lang. Okay. Okay, dito bansinin nyo na lang. Hindi na tayo gagamit ng kapa-kapa na lang. Okay, baliktad. Ngayon dito, ayan, 0.6 ang taas, diba? Ang taas niya. Dito halos wala ka masukat dito kasi nasasama dito siya, kinukontra ng kabila. Dito good to. Dito ay mataas yung bias. Okay? Ngayon, ano yung pinaka problema kung bakit mataas yung bias? Parang bago, no? Siyempre sa mga ngayon lang makapagpanood ng video natin, grabing init to. Pinapakuha natin sa kanya, pinapakita natin sa kanila. Okay? Ngayon, ito yung thermal scanner natin, no? Pansinin nyo. High temperature na siya, Dito, normal yan, 37 lang, Okay? Ayan yung pinaka problema nyo, yung trimmer na yan, yung kulay dilaw na yan. Ayan yung pinaka problema nya. Okay? Tumaas yung bias dito. Ganun din gagawin natin dyan. Kung ano yung gagawin natin dito mamaya sa pag-fix. Siyempre, ipifix din natin to. Kung nasira nga ito, bakit ito hindi masisira, di ba? Ang pinaka-solusyon dyan ay i-fix bias. Kaya, kung mapapansin nyo, halos lahat ng ginagawa ko is pinifix natin. Although, yung mga request na naman yan sa atin, mas matibay ba yung fixed bias kaysa dyan? Yung mga trimmer na yan na nagagamit ngayon, wali. Okay? Ngayon, ano ba magagawin natin? Ito, papakita ko pala sa inyo sa isa pa, para at least may pakita or may paliwanag ko sa inyo na mayos. Kapag iangat ito, yan, kapag iangat natin to, yung ilaw na yan, magiging normal yan. Pansinin nyo. Okay? Wala na siya. Wala lang kailaw-ilaw, Wala ka makitang ilaw dyan. Pinong-pino. Ngayon, ito yung magiging bias niya kapag naka-normal siya. Ito dapat dapat mga nasa around 0.3 lang. Wala, mababa na rin. Salisi sila. Okay, baliktad. Ngayon, okay, nag-short. Kaya mag-ingat. Kung wala tayong bulb, sira na yun. Ayan, nasa 0.3 lang siya. 0.26, ang nasa around 0.3. Okay. Ngayon may idea na tayo kung ano ipapalabas natin na bias. Kalasin natin yung board. Inalas ko na yung board ng channel 1. Ngayon, sa mga ngayon na nakasubaybay sa atin, sa mga lagi nakasubaybay sa atin, wala, kabisado na nila kung paano tayo mag calibrate nito or mag fix bias. Okay, mamaya ko na linisan to, pagkatapos na lang natin mag vlog para hindi na umaba yung oras natin.
Okay, pwede nyong uga-ugain siyang ganito lang. Pwede naman. Ayan, pwede nyong uga-ugain ganyan. Or, pwede naman na ito, kakatirin nyo lang. Okay, kakatirin nyo lang siya ganyan, no? Baka mamaya may tatamaan kayo ng ibang mga pyesa. Miss na maliit lang yung problema, lalong lumaki. Okay, kakatirin mo lang siya. Okay. Yan na. Medyo nakatago eh. Yan, ito pala. Pahirapan tayo ah. Okay, ganito lang siya oh. Oh, yan, putol na. Ayan, naputol na. Pasensya na kayo kasi naka-GoPro tayo, hindi gaano may zoom in to or mafo-focus. Ang gagawin ko ay sabihin ko na lang yung detalye o yung mga value. Okay, ang gamit dito is 3K. 3K sa my board. 3K sa my board, pero gamit dito ay 3.3 ito, 3.3K. Pero yung nakalagay sa my board is 3K. Ang pagkakalam ko, gamit dito is nasa around 2.8 eh. 2.8 or 2.7K. Okay? Ngayon, susubukan natin ng 2.8 or 2.K. Okay? Ang lagyan mo dyan is gilid-gilid lang. Ito, gilid lang. Gilid dito, and then gilid dito. Ayan, ganun lang. Ngayon, lagyan ko ng fixed bias. Na-fix bias ko na. Ito siya oh. Hindi lang talaga gaano makita. Lalo na walang flashlight tong GoPro natin. Basta, yan oh. Fix na yan. Yan. Okay. Gilid-gilid lang. Gilid-gilid lang ang lalagyan nyo. Ngayon, ang ginamit ko rito, sasabihin ko 2.7K. 2.7K ha. Yan, 2.7K. Kasi hindi ganong ma-focus yung camera natin. Kaya banggit-banggit lang tayo ha. 2.7K. Ngayon, try natin kung ano magiging kalabasan niya. And then pansinin nyo ha, natanggal ko na yung trimmer, na-fix natin. Pansinin yung ilaw, mawawala yung ilaw kanina na maliit. Ayan oh, wala na siya, di ba? Okay. Ngayon, sa may bias naman, check natin. Ito yung disadvantage ng sports cam eh. Medyo kan siya, hindi ka siya ganun kagalaw, kaso lang hindi mo siya may focus. Ayan, ito. O ayan o, ganda o. Nasa 0.26. Ngayon, ito yung stock. Okay, baliktad. Mukhang dali na sa 2.7. Medyo mataas-taas ka konti ito. Pero pwede na. Halos, pwede na. Pwede nyo lagyan ng 2.8 yan kung iangat nyo pa. Pero para sa akin, okay na to. Ayun o, balas pantay-pantay lang. Okay. 2.7K. Sa pool na yan. 2.7K. Ngayon, ang gagawin natin, balik to, tapos yung isa, yun naman eh, fixed bias natin. Hindi naman pwedeng i-fix natin ito, yung ito is hindi. Diba? Kailangan, sabay. Na-fix ko na rin yung kabilang channel Yan siya, binilisan ko lang yung video. Yan, 2.7K. Tapos ito, 2.7K rin yan, no? Yan, red, violet, red. Okay? 2.7K. Ngayon, tinesting ko, in-audio test ko. Ang problema, yung isang channel, wala. Hindi gumagana. Yung channel 2. Okay, hindi may napansin ako, napalitan na yung control nito. Ito, is stuck pa ito. Kasi meron pa siyang groove eh. Ito, plain na lang ito. Ngayon, pero ito yung may audio Ngayon, ikuha natin, i-stereo. Yan, naka-stereo siya. Pansinin nyo. Okay, matagal talaga yung delay nito eh. Okay? Ito, meron. Nakasub siya. Okay, meron. Itong channel, wala oh. Okay, paano ko nasabi? Kasi nalagyan ko na naman contact cleaner yung switch. Pagdating dito, wala. Kung ko siya, i-parallel ko siya. Parallel, yan, nakaparallel siya. Kapag nakaparallel, one volume na lang ito. Ayan, dalawang channel gumagana oh. Ibig sabihin, goods yung amplifier stage. Ngayon, kaya ko nasabing control, ito. Bunutin natin. Tapos, ipag-short ko ito Hanap ako ng alambre. Okay, pinag-short ko na. Ito to. Mapapansin nyo. Yung nilagyan ko is yung puti tsaka pula. Kasi yung itim, ground lang yan. Kumbaga, nakarekta na ito. Ngayon, on natin.
Kumikindat naman yung green, ibig sabihin, goods yan. Pansinin nyo. Hindi. I-stereo pala natin, ilalim. Yan, naka-stereo sa ilalim, ha. O, yan, may audio siya, oh. Lakas. O. Di ba? Meaning, sira yung control. Bira na yan. Magpapalit pa tayo ng control. Hindi lang pala yung problema niya sa umiinit. Pati itong isa, wala ang audio. Baka matagal na yung stock siguro ni bossing to. Okay? Kinalas, and then pinaltang ko na. Ito yung kanya, yung stock 10K. Ang pinalit natin, sakto, half moon din pala siya, oh. Yan, half moon din siya. Ayan, half moon na 10K. Ang pinalit natin is ito. Yung pamalit natin dito na pang power amp din. 10K rin to. Kaso lang, walang groove ito. Yung atin ngayon. Wala pa tayong stock ngayon na may groove eh. Plain lang ito, pero ang power amp din naman to, 10K to. Sakto, half moon siya. Ngayon, itong isa, tanggalin ko na to. Palitan natin ng ganito din siya, oh. Para uniform siya. Okay? Kasi ordinary lang ito eh. Palitan ko na. Okay? Napalitan ko na ng control to, ha. Hindi ko lang pinakita. Ayan, ito yung yung isang side na nandito. Yung pinalitan nila na ordinary. Ano ba nilagay nila? 10K rin naman kasi ordinary ito eh. Ito yung stock pero hindi na gumagana. Ayan, bago lahat yan, ha. Ayan, no, kumikinang-kinang po. Bago. Saan na isa? Ayan, bago. Ayan, no. Kumikinang-kinang pa. Ngayon, wala lang siyang groove. Plain lang. Yan naman ginagamit natin sa mga power amplifier ngayon eh. Okay? Mamaya na lang natin linisan yan. May alikabok. Okay, laptop natin gumagana pa rin. Okay. Ngayon, channel 1 naka-kwan siya, naka-low. Tapos channel 2. Ayun, oh. Meron na dalawa, oh. Naka-low siya. Okay, hanggang dito na lang, ah. Tagalin pa ba natin yan? Sana nakapagbigay idea ako sa inyo kung paano tayo mag troubleshoot or mag-repair na ganitong klaseng unit, yung Trident na CE5 na umiinit, either channel 1 or channel 2. Okay? Sundan nyo lang. 2.7 ang gamit natin na value ng fixed bias. Okay? And then, sir ng taga Laguna, bali okay na itong Trident na CE5 mo. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. And then, ikaw na nanonood ngayon na hanggang ngayon, di pa rin nakapag-subscribe. Nood ka lang nanonood ng video natin, ha. Kumukuha ka lang ng diskarte, ha. Hindi ka pa rin nakapag-subscribe, ha. Paki-subscribe ng YouTube channel natin, ha. Pinutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Yan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.